Ayun na, umuusok ang tenga nitong si Pulong Duterte. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kasi merong lumalabas, merong nagpapalutang ng reset daw ang gobyerno, reset. At ang gusto nilang mamuno for the meantime, bago magkaroon ng eleksyon, itong si Ramon Ang. So, umusok ang tenga nitong si Pulong Duterte. Bakit nga naman hindi daw si Sara Duterte? Na yun ang tinatrabaho nila. Itong mga nakaraang panahon pa. Talagang tinatrabaho nila na mawala si PBBM sa Malacanang at maging presidente na finally itong si Sara Duterte. Tinatrabaho nila yan. At ito nga nakaraang mga rally doon sa Luneta, diyan sa EDSA, iisa ang plano nila. Bagamat ang INC ay hindi naman hayagang nagsabi na yun ang plano talaga nila, ang interpretasyon ng mga tao tungkol dito, lalong-lalo na sa mga nagsalita dyan sa entablado, especially itong salita, itong ginawang speech ni Amy Marcos na imbis na makatulong sa kanila, lalong napasama ang tingin ng taong bayan sa kanila. Lalong na-turn off. Especially dito kay Amy Marcos. Kasi sabi nga ni Winnie Munsod at pati ni Senator Ping Lacson, un-Filipino. Totoo naman. Saan ka naman nakakita dito sa Pilipinas na kadugo mo, especially kapatid, ilalaglag mo, sasabihin mo talagang walang gumagawa niyan. Hindi talaga trabaho or hindi gawa ng Pilipino yan. At nakita nyo, merong isang dati nilang bodyguard ang nagsalita na sinabi nga niya na halos ang paglaki itong si Bongbong Marcos at itong si Amy Marcos ay nakita nitong bodyguard na to. Nakita niya kung gaano daw kabait itong si PBBM. Nakita niya talagang wala naman daw bisyo. Hindi nga raw marunong magalit. Saktan po ako. Yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala yan si Bungit. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Kung ano yung nakikita natin ngayon kay PBBM na hindi nga marunong magalit, ganun daw talaga ang ugali, hindi marunong magalit. Nakakainuman daw nila, nagluluto nila ng pulutan, pero hindi raw ito nag-draw talaga. At kung iisipin nga naman natin, paano magdodraw ng tao, iisa na nga ang kidney. Napakadelikado nun. Once na nagka-problema yung isa niyang kidney, tapos na siya. So, yun, lumalabas talaga, nilaglag lang talaga siya ni Amy Marcos dahil nga doon sa kanilang tinatrabahong plano na mawala itong si PBBM, mag-resign sa pagiging presidente at umupo si Sara Duterte. Kaya nga ito, yung bagong balita na lumilitaw na itong si Ramon ang gusto nilang ilagay na caretaker habang aayusin ang eleksyon. Nagpuyos or talagang umusok ang tenga nitong si Pulong Duterte. Kasi nga naman, ang hirap-hirap ng mga trabaho nilang pinagagawa. Lumalabas pa nga, sabi ni Montulfo, financier itong si Pulong at itong si Sara Duterte. Sila daw yung financier dyan at kasama na rin si Chavit Singson para lang ilaglag si Presidente Marcos para ikudita, para magkaroon ng bagong gobyerno, umupo si Sara Duterte. So yun ang tinatrabaho nila all these years. Yan ang plano talaga nila. Kasi nga, sumasabit na sila. Naglalabasan na yung mga problema na sabit sila. Yung mga iskandalo, lumalabas na. Yung mga anomalya, lumalabas na. At napabalita rin, kaya umabot sa ganito itong si Amy Marcos dahil nga daw, meron din itong anomalya. So yan na. Ito na ngayon. Ang mga negosyante, ito raw ay grupo ng mga bilyonaryo na ini-endorso. Gusto raw nilang pamunuan muna ni Ramon Ang itong pamamahala sa gobyerno, pero
alam natin. Walang kaibahan yan dito sa sinasabing kudeta na gustong gawin ng mga DDS group. In fairness to Mr. Ramon Ang, dininay niya ito. Sinabi niya walang katotohanan to. So hindi natin talaga alam sino ang nagpapalutang ng balitang ito. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report nito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon, agad namang nagpost sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang nireport daw ng Politico ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagpa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-measure para mag-resign si dating executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Browner Jr. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Nakuha natin yung puso, nakuha natin yung damdamin at pag-iisip ng mga negosyante dito sa Pilipinas na ayaw din nila kay Sara Duterte. So sa tingin ko, maganda ng guide yan or maganda ng sukatan yan para malaman natin na talagang itong si Sara Duterte ay hindi qualified na maging presidente. Nanggaling na yan dito sa mga negosyante, dito sa business sector. So yan lang nakakatuwa sa balitang ito. Pero yung katotohanan na tungkol dito sa lumulutang na balitang ito, hindi pa natin alam. At hindi natin alam sino talaga ang nagpalutang yan. At again, uulitin ko, i-deny naman ni Mr. Ramon Ang yan. So, in the next few days, malaman natin ano ba talaga ang tungkol dyan. Pero naniniwala ako na ang military hindi papatol dyan. Ang pulis hindi papatol dyan. Sa tingin ko talagang very professional na itong ating mga sundalo, itong ating mga pulis. At ako'y naniniwala pa rin dito kay General Browner, naniniwala pa rin ako na hindi niya papatulan ito. Kasi itong sinasabi nilang caretaker, itong caretaker government, itong sinasabi nilang pansamantalang uupo itong si Ramon Ang bilang presidente at hindi susundin yung nasa konstitusyon na succession. Yung pagkakasunod-sunod ng succession, hindi susundin dahil ayaw din nila kay Sara Duterte. Yun ang malinaw na lumalabas. Dito sa inilabas ng mga negosyante, itong mga na mga grupo ng mga bilyonaryo. Ibig sabihin, wala rin silang tiwala dito kay Sara Duterte. At alam nila na lalong babagsak ang ating ekonomiya kung itong si Sara Duterte ang uupo. Dahil sabi ko nga nung una kong vlog, itong mga kinakasuhan ngayon, itong mga involved sa korupsyon, itong involved sa malawakang flood control project anomalies at iba't iba pang klaseng anomalya. Karamihan dito, mga close kay Digong Duterte. Karamihan dito close kay Sara Duterte. Kaya nakita naman natin paano nilang ipinagtanggol si Sara Duterte doon sa kanyang impeachment case. So ngayon, ang sinasabi naman natin dito, mukhang itong palipad hangin na to, itong pinalalabas na balita na gusto nilang maging caretaker president nga itong si Ramon Ang dito sa pagiging presidente, malabo mangyari. Naniniwala pa rin ako na hindi papatol ang militar dyan dahil unconstitutional pa rin yan. Kahit anong angulo pa natin tignan, illegal yan. Hindi yan mangyayari. Walang kaibahan yan doon sa plano ng mga DDS na i-take over ang government illegally. So, I don't think na mangyayari yan. So, anyway, ang maganda lang dito, nalalaman natin ang pulso, nalalaman natin ang isip at damdamin ng mga negosyante, yung ating business sector na ayaw din talaga nilang si Sara Duterte ang mag-take over.
Dahil pinakita naman natin sa ating mga nakaraang vlog anong klaseng tao itong si Sara Duterte. So malabong malabo na talagang ang business sector ay magtiwala dito kay Sara Duterte. Yan lang ang nakuha nating maganda dito sa balita na to. Pero yung sinasabi nilang magkakaroon ng caretaker government at uupo si Ramon Ang pansamantala bilang presidente para ayusin ito, para magkaroon ng eleksyon later on, hindi po ako naniniwalang mangyayari yan. Hindi po susuportahan ng militar yan, hindi po susuportahan ng mga pulisyan. Dahil yan po ay illegal, yan po ay unconstitutional. So hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Tayo po ay nasa ibang lugar. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, mag-comment po tayo at makishare po natin itong ating episode ngayon nang maraming makaalam at matulungan tayong palakihin ang ating munting channel. Thank you so much again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.